Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Ordinaryong araw. Nasa hardin lang ako at abala sa mga halaman ko. Wala sina Daddy at Mami. May appointment si Dad at isinama nito si Mami. Habang ang kapatid kong si Trina ay may pasok na naman. Ganito ang routine ko araw-araw kapag wala sila rito sa bahay. Tumambay sa treehouse o kaya naman ay rito sa garden. Miss Carmela, hiyaw ng kasambahay na si Ate Marela. Nasa boses nito ang pagkataranta. Kaya naman gulat na gulat akong napatayo. Nabitawan ko pa ang hawak na cutter. Ang kamay ay basta na lang pinagpag sa paldang suot. Tagaktak ng pawis ang babae na wari tumakbo patungo rito. Bakit po Ate Marela? Takang tanong ko rito. Pinagbasdan ko ang ayos nito. Nanginginig pa ang kamay nito, hawak ang cellphone. Gusto po kayong makausap ng Uncle Javier nyo. Kapatid ng Daddy iyon. Tinanggap ko naman agad ang phone. Hindi naman ako kinakausap ni Uncle dahil madalas ay ilag ako sa mga ito. Mas gusto ko pang kausapin ang mga halaman ko na dahilan kung bakit ayaw rin nila sa akin. Hello Uncle? Hindi ko alam kung bakit labis na tumatahip ang dibdib ko sa kaba. Siguro dahil na rin sa nakikita kong panik ng mukha ng kasambahay. Maligalig din ito na halatang tensyon na tensyon. Carmela, magpasama ka sa bodyguard mo. Pumunta kayo dito ngayon sa hospital. Mahinahong ani ni Uncle Javier, pero sa sinabi nito, ako naman ang hindi kayang huminahon. Why? Why Uncle? Are you okay? Tanong ko rito. Napatingin pa ako kay Ate Marela na hinuli ang palad kong malaya. Sobrang lamig ng kamay nito, dahilan para mangilabot ako. Ang daddy mo. Iyon pa lang ang sinasabi nito pero nanlamig na ako. Munti ko pang mabitawan ng cellphone na hawak ko. Naaksidente ang Daddy at Mami mo. Ani ni Uncle. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko na humigpit na rin ang pagkakahawak sa kamay ni Ate Marela. Mas lalong kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Si Daddy? Si Mami? Ani ko na napahikbin at sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Tara na, sasamahan kita, hindi ka mag-iisa. Sunod-sunod akong tumango at nagpatianod ng hilahin ako nitong paalis. Wala na akong pakaalam kung madungis ako, kung puti ka ng mga paa ko. I want to see my parents. Alam na kaya ni Trina, tiyak na kapag nalaman ito ay iiyak din ito. Nakabukas na ang sasakyan nang dumating kami sa garahe. Nanginginig ang katawan ko sa labis na shock sa nangyari sa kanila. Sumakay agad ako. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa sobrang tensyon ko. Hindi ko na nga rin napansin na pinunasan ni Ate Marela ng wet wipes ang putikan kong kamay, pati na rin ang paa ko. Umiiyak ako na nabablangko sa sobrang kaba para sa kalagayan ng mga ito. Parang sobrang tagal ng oras, samantalang 25 minutes lang ang biyahe patungo sa hospital. Sa sobrang bilis nga ng takbo, ay narating na namin ng halos 15 minutes lang. Agad na pinaligiran ako ng bodyguard. Ito rin ang isa sa ayaw ko, kaya palagi akong nasa mansyon lang. May mga bodyguard ako na palaging nakabuntot. Hindi ako komportable sa ganoon. Pagpasok namin ng hospital, ay nag-aabang na din si Ate Wendy, ang sekretary ni Daddy, sa entrance. Mabilis na hinawakan nito ang kamay ko at hinila na patungo sa kung nasaan man si Daddy at Mami. Inabutan ko si Mami sa waiting area ng operating room na tulala. May benda ito sa ulo, may mga galos at pasarin. Mugtong-mukto ang mata nito, tanda ng pag-iyak. Mami? Tawag ko rito na mabilis na bumitaw sa pagkakahawak kay Ate Wendy at lumuhod sa harapan ni Mami. At mahigpit na yumakap dito. Muling humagulhol ng iyak kasabay si Mami. What happened, Mami? Ang saya sa iyo pang nagpaalam na aalis kanina ni Daddy. Si Daddy,
Ano pong balita sa kanya? Tanong ko rito na bahagya pang nanginginig sa labis na tensyon. Kinakailangan siyang operahan agad. May bigla kasing bumangga sa sasakyan naming gamit na puruhan ng daddy mo. Ani nito sa akin. Napasalampak ako ng upo. Biglang hinigop ang natitira ko panlakas. Iyak lang kami ng iyak dito. Sobrang tagal namin naghintay sa waiting area kasama ang mga bodyguard, sina Uncle Javier din. Dumating din sina Uncle Ben, Auntie Susana, na mga kapatid ng aking ama. Alam na po ba ni Trina? Tanong ko kay Mami na ngayon ay kalmado na at hindi na umiiyak. May exam si Katrina. Baka ma-stress siya kapag nalaman niya ang nangyari sa daddy ninyo. Bumuntong hininga ito at ginap ang kamay ko. Nakaupo na ako sa tabi nito habang naghihintay. Huwag na po natin munang ipaalam. Mas mabuting tapusin na muna niya ang exam para hindi siya ma-stress. Ganun na nga. Pinaghandaan ng kapatid mo ang final exam niya, kaya naman itago muna natin sa kanya. Alam kong pagkatapos na nangyaring ito ay malaki ang changes sa buhay namin, lalo't malaki ang naging pinsala sa daddy ang aksidenteng nangyari. Pagkatapos ng operasyon ay agad na inanunsyo ng doktor na ligtas na si daddy. Pero kinausap nito si Mami saglit. Kita ko sa mukha ni Mami ang panlulumo. Pero hindi ko magawang lumapit dahil tiyak na hindi ko rin kakayanin ang anumang sinasabi ni doktor kay Mami. Umupo sa tabi ko si Auntie Susana. She holds my hand and whispers something to me. Magiging maayos din ang lahat. Magdasal na lang tayo para sa daddy mo. Ipinatong ko rito ang ulo ko kasabay ng pagkawala ng malalim na buntong hininga. Ang saya-saya ko pa kanina sa hardin ko. Pakanta-kanta pa ako. Tapos ngayon, ito, labis na nangangamba para sa aking ama. Tiyak na malulungkot si Trina sa sinapit ng magulang namin. Pero mas mabuting hindi na muna nito malaman ang kalagayan ni Dad para makapag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Hindi makakatulong ang stress sa kanya, lalo't marami siyang kailangang gawin ngayon. Pansamantalang naka-wheelchair si Dad. After the accident, ang dami nang ipinagbawal dito. Yung mga normal lang itong ginagawa ay hindi na nito magagawa pa. Kahit ang mga sports nito ay matatagalan daw bago ulit nito magawa pa. Mahigit 1 buwan sa hospital si Dad. Hindi ko ipinahalata rito ang epekto sa akin ng nangyari rito. Hindi nito pinasalo ang trabaho nito sa kanyang kapatid. Kahit malapit siya sa mga ito, ay pagdating sa negosyo, walang tiwala ang aking ama sa kanyang mga kapatid. Umabot pa nga sa puntong ako na ang nag-check ng mga important documents ng company. Tinawagan ko na si Katrina. Uuwi siya ngayon. Ani ni Mami na hinaplos ang pisngi ni Daddy. Nandito kami sa salas ng bahay. Wala ang ibang relatives namin. Narinig ko ang mga kasambahay kanina na nagsabing kaya wala ang mga kaanak namin ay dahil posibleng malugi ang company dahil hindi na kayang patakbuhin pa rin ni Daddy. Ayaw ko mag-isip ng masama laban sa mga relatives namin. Iniisip ko na lang, busy lang ang mga ito sa kanilang mga buhay. Kailangan lang naharapin namin ito ng kami lang, ng family lang namin. Kaya namin to. Nasabi niyo na po ba sa kanya ang nangyari? Tanong ko pa rito. Hindi pa anak, magmamaneho pa uwi rito ang kapatid mo. Baka kumapaano siya while driving. Dito na lang natin sabihin sa kanya. Tama naman ito. Mas mabuti ngang hintay namin siya rito. Daddy? Pukaw ko sa atensyon ni Dad na tahimik lang. Bahagya kong pinisil ang kamay nitong hawak ko. I'm fine. Don't worry. Ngumiti pa ito. Pero sa totoo lang, nalulungkot ako. Masayahin ng daddy ko. Sporty rin siya. Kaya malaking effect dito ang sitwasyon niya ngayon. Ito yung isa sa ugali ni Dad. Kahit hindi siya okay, palalabasin pa rin niyang okay siya kasi gusto niyang hindi kami mabother sa sitwasyon niya. Abangan mo na lang muna si Katrina. Sinulyapan ko si Ma'am at agad na tumango rito. Humalik pa ako sa pisngi ni Dad, saka tumayo at iniwan ang mga ito. Panay ang buntong hininga ko habang nakaupo sa isang baitang ng hagdan bago ang pinto ng mansyon ay nagdarasal na sana ay maging mabuti na ang lahat.
Nang dumating ang sasakyan ni Trina, ay sunod-sunod na kumabog ang dibdib ko. Tiyak na masasaktan ito sa ginawa naming paglilihim ng family namin about our dad's condition. Pero wala rin naman kaming choice, kundi din isipin yung mas ikabubuti ng nakakabatang kapatid ko. Nang makababa ito, ay punong-puno ng energy sa katawan na bahagya pang tumatalon-talon sa sobra nitong excited. Carmela! Excited na ani nito at mabilis na lumapit sa akin. Pero napansin siguro nito ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ko. Or sadyang gano'n na talaga iyon mula pa kanina at ngayon ay nakita nito. Are you okay? May problema ba? Ani nito na mabilis na hinuli ang dalawang kamay ko at ginagap iyon. Kumusta ang biyahe mo? Ako? Ako ang unang nagtanong pero sige, okay naman ang biyahe. Maganda ako at sexy pa rin. Successful ang exam last week at gagraduate na ako. Wow! Congratulations! I'm so proud of you. Wala sa boses kong galak na gusto kong ipadama rito. Hindi ko magawang maging masaya, lalo na sa sitwasyon ni Daddy. Hindi ka masaya? Biglang tulis ng uso na ani nito. Ang ganda-ganda talaga nito, pero hindi nito dapat isipin na hindi ako masaya sa success nito. I'm so happy for her. Alam ko yung pagsusumikap na ginawa niya para lang makatapos ng pag-aaral. I'm happy. You deserve all the success. Alam ko kung paano mo pinaghirapan yan. Then what's wrong? Diretso ang tingin nito sa akin. Ginagap ko ang kamay nito. Tara sa loob. Mahina ang boses ko na ani rito. Saka hinila siya nang marahan papasok sa pintuan. Nasa salas ang parents namin, naghihintay sa pagdating ng bunso naming kapatid. Singhap ni Trina ang dahilan kung bakit napalingon ang magulang namin. Natutop nito ang bibig habang titig na titig kay Daddy na nakaupo sa wheelchair. Ang lower body ay natatakpan ng blanket. Dad? What happened? Muntik pa itong mapaupo sa labis na shock at panghihina sa nakitang sitwasyon ng aming ama. Katrina, bunso ko, malambing ang tinig ni Dad. Sumenyas pa ito para lumapit si Trina sa kanya. Trina was shocked to see our dad condition. I understand her reaction. Kahit alam ko na ang sinapit nito, ay madalis pa rin akong matigilan sa tuwing napapatitig ako rito. Daddy? Nakuha na rin itong magsalita nang makalapit sa harap ng aming ama ay waring kandilang nauupo si Trina na napaluhod sa harap ni Daddy. Sunod-sunod na pumatak ang luha ni Trina, kaya naman mabilis ako nag-iwas ng tingin. Nasasaktan ako makita ang mga ito. Si Dad na hindi makalakad at si Trina na luhaan ngayon habang nakaluhod dito at hindi makapaniwala sa inabutang sitwasyon ng aking ama. Bunso, don't cry. Malambing na ani ni Daddy. Pinunasan nito ang luha ng bunsong anak habang may pilit ng ngiti sa kanyang labi. What happened to you, Daddy? Ani nito na hinuli ang kamay ni Daddy at mahigpit na hinawakan. Umiiyak na rin kami ni Mami kahit pilit naming ipakita kay Daddy na matatag kami. Hindi pa rin namin mapigil ang maluha habang pinanonood si Daddy at si Trina. Trina, na-aksidente si Mami at Daddy last month. Sinulyapan ako nito. Nakaguhit sa mukha nito ang pagkagulat. Unti-unting nagsalubong ang kilay habang nakatingin sa akin. Last month? Without telling me? Are you for real, Carmela? Galit na tanong nito sa akin. Katrina, huwag kang magalit kay Carmela. Iniisip lang namin kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Pinaghahandaan mo ang exam that time. Ayaw ka naming ma-stress dahil lang sa nangyari. Wait lang. Lang? Daddy? Look at you now. Nilalang mo lang ang nangyari? Nandyan ka ngayon sa wheelchair. Hindi lang simpleng accident ang nangyari sa'yo. Tapos lang? My God! Napakisot ako sa gulat dahil sa biglang pag-burst out nito. Trina, tawag ko rito, ngunit hindi ako nito pinansin.
Oh God, I'm sorry Dad. Wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ako. I'm sorry. Parang batang iyak nito at muling lumuhod sa harapan ni Daddy. Pilit pa rin ang humingiti si Daddy kahit pa ito ang nasa pinakamahirap na sitwasyon ngayon. Gusto kong lumapit at yakapin ang mga ito. Pero sa nakikita kong galit sa paraan ng pagtingin ni Trina sa akin ay hindi ko magawang igalaw o ihakbang ang mga paa ko palapit dito. Trina, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ko rito. Ilang beses akong kumatok sa silid nito, ngunit hindi ako nito pinagbubuksan. Hindi ako mapapanatag kung may tampuhan o sama ng loob ang kapatid ko sa akin. Kanina pagkatapos ikwento ni Mami ang nangyari sa kanila ni Daddy, ay tahimik na ito. Pagkatapos namang sabihin ni Daddy na gusto niya magpahinga at manatili muna sa silid, ay mabilis na nagpresenta si Trina na ihatid ito. Hinintay ko si Trina na bumalik sa sala, ngunit pagkatapos nitong maihatid si Daddy, ay mabilis itong pumanhik sa silid. Tinawag ko ito ngunit hindi niya ako pinansin. Galit ka ba sa akin dahil hindi ko sinabi? Malungkot ang tinig na tanong ko rito. Hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam. Ang bigat sa dibdib. Sumisikip iyon na kahit huminga ng malalim ay hindi sapat upang maging maayos iyon. Sorry, naisip lang namin ni Mami iyon dahil gusto naming makapag-focus ka sa paghahanda ng exam mo. Wala kaming bad intention sa ginawa namin. Para lang yun sa ikabubuti mo. Pinunasan ko ang aking mga luha. I hate you. Dinig kong wika ni Trina sa akin. Masakit marinig iyon sa kapatid ko. Parang mas lalong sumikip ang dibdib ko dahil sa tinura nito. Tinago niyo talaga ito kasi feeling niyo hindi ko kayang i-handle to. Mahina ako sa paningin ninyo ni Mami. That's not true, Tina. Wag mo namang isipin yan kasi never pumasok sa isip namin na mahina ka. Gusto lang namin na hindi ka madistract sa studies mo. Malaking dagok sa family natin ang nangyari kay Daddy. Pero kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Mahal na mahal ka namin. Kaya ayaw naming may pagsisihan ka sa huli. Gusto naming maibigay mo ang best mo sa pag-aaral mo. Kasi nga iniisip nyo na mahina ako. Na hindi ako katulad mo na kahit hindi mag-review ay makakapasa pa rin sa exam. Kasi basic lang sa'yo ang lahat. Trina, bakit mo ba iniisip yan? Iyak na ako ng iyak. Nananatiling nakasarado pa rin ang pintuan ng silid nito at mukhang wala talaga itong intensyon na pagbuksan ako ng pintuan ng silid. Kasi nga gusto mo na sa'yo lahat ang atensyon ng lahat. Attention seeker ka kasi. Siguro nga iniisip mo na kapag ikaw ang nakita ng lahat, sa'yo lahat ang puri. So sa'yo iiwan ni Daddy lahat ng properties kasi nga naman ikaw lang yung nagmamalasakit sa kanya. Katrina, hindi ko na napigil ang pagbigkas ng buong pangalan nito. That's not true. Never ako nag-isip ng ganyan. Frustrated na ani ko rito. Bakit pumasok sa isipan nito iyon? Never kong inisip na kunin ang lahat ng atensyon sa paligid ko. Kung pwede nga lang magkaroon ako ng sariling mundo sa sobrang introvert ko, ay gugustuhin ko iyon. No! Kunwari ka pa! Napahikbi na lang ako sa sobrang frustration ko. Bakit ba hindi ko napansin iyon noon pa? Ganyan talaga ang ugali mo, Carmela. Bahagya akong nakagat ang labi ko para pigilan ang sarili na magsalita para depensahan ang sarili. Masama lang siguro ang loob nito ngayon. Siguro naman, kakausapin ako nito para ayusin namin ang misunderstanding na ito. I hate you, Carmela. Selfish ka. I understand kung galit ka ngayon. Siguro kapag kalmado ka na pwede sigurong pag-usapan natin yan. Nasa treehouse lang ako palagi at sa garden. Puntahan mo lang ako roon para makapag-usap tayo. Please, huwag kang aalis na hindi tayo okay. Please, bunso. Nakikiusap na tinig na ani ko. Mahal ka ni ate. Bagsak ang balikat na iniwan ko na ang harap ng pintuan nito. Sa treehouse muna ako. Kailangan ko ring kalmahin ang sarili ko. I'm shaking. Siguro dahil sobra akong nalulungkot at nasasaktan para sa kapatid ko. Pero naging unfair si Trina sa akin. Hindi siya nagsabi na aalis siya. Wala man lang sa lahat ng tawag ko at text ko ang sinagot nito.
Kinakausap nito si Mami sa phone, pero kapag sa akin na, ay mabilis nitong tinatapos ang tawag. Sabi ni Mami ay ayos daw lang iyon. Kakalma rin si Trina at uuwi rito sa bahay para kausapin ako. Wala akong ibang mapagsabihan ng frustration ko kahit pa biglang patong ng responsibility sa akin. Magaling ako, matalino ako, pero yung labis na pressure sa balikat ko ay hindi ko kinakaya. Kumilos ka na, Carmela! Mainit ng ulo ni Daddy. May meeting daw ako at kailangan kong siputin iyon. Kahit pa may mga trusted employee ito na pwedeng gumawa, ay pinapasa niya sa akin ang lahat ng gawain. Yung tipong ikamamatay ko ang labis na bigat na mga pinapasa nitong trabaho sa akin. Halos hindi na ako makatulog dahil sa stress at pangamba na baka magkamali ako at madamay ang negosyong pinaghirapan ng mga ito. Opo, Dad. Ayusin mo ang trabaho mo. Tiyakin mo na mahihikayat mo ang investor na yon para sumosyo sa panibago nating proyekto. Hindi ito nakikinig na masyadong risky ang plano ng mga ito. Maglalabas din sila ng pera para sa new project na pinropose ni Uncle Javier na mukhang hindi naman pinag-aralang mabuti. Kahit ako na siyang magdidiscuss later ng project ay hindi kumbinsido. Aalis na po ako. Paalam ko kina Mami na napatingin sa akin. Anak, you can do it. Malaki ang tiwala namin ng daddy mo sa'yo. Tinapik pa nito ang balikat ko as if pinapalakas ang loob ko. Sa nangyari kay daddy, parang biglang nawala sa balanse ang lahat. Tapos lahat ng bigat sa akin bumagsak. Naingat kong inayos ang suot kong salamin. Kanina sabi ni Mami, hindi raw bagay ang suot kong outfit ngayon. Masyado raw old-fashion. Tinanong pa nga niya ako kung gusto kong pumili sa mga damit ni Trina. Hindi naman ako nagsusuot ng ganun, kaya tinanggihan ko. Ma'am Ella, dadaan po ba tayo sa office? Magpapalit po ba kayo ng damit? Natigilan ako sa sekretary ni Daddy dahil sa sinabi nito. Hindi na po, diretso na po tayo sa appointment ko. Nang ganyan po ang suot? Takang tanong nito sa akin. Napatingin ako sa suot ko. Wala naman akong nakikitang mali sa suot ko. Mukhang nalipasan ng panahon ang disenyo. I don't care. Dito ako komportable. Dito ako masaya sa suot kong ito. Bakit big issue sa iba? Opo, wala naman pong mali sa suot ko, di ba? Nakangiwing tanong ko rito. May mali siguro sa mga mata nila. Oo, wala. Sabay kibit balikat at tinuon sa kalsada ang tingin. Panay ang buntong hininga ko. Hindi ko alam kung tamang galingan ko sa presentasyon o aminin sa investor na risky ang project. Pero tiyak na madidisappoint ko si Daddy at si Uncle. Kaya niyo po yan, kahit babae kayo. Alam ko pong manang-mana kayo sa daddy ninyo pagdating sa negosyo. Nag-iwas ako ng tingin dito. Malakas ang loob ni Daddy. Ako ay hindi. Namamawis na nga ang palad sa sobrang kaba. Narating na namin ang gusali kung saan tatagpuin ko ang investor. Pagdating sa boardroom ay pinalabas ang sekretary ni Daddy. Kaya naman mag-isa ko roong hinintay. Mas lalo tuloy dinoble ang kabog ng dibdib ko sa labis na kaba. Carmela Villanueva? Tinig ng matandang papasok sa boardroom. Kahit kabado, ay agad akong tumayo sa kinauupuan at sinalubong ito at naglahad ng kamay rito. I'm Carmela Villanueva. Hindi ko akalain na babae ang ipapahawak ni Yves sa proyekto. Hindi man lang tinanggap na lalaki ang inilahad kong kamay. Nasa tinig din ito ang disappointment. I'm here to present you the project proposal. Iha, you really think na maiisara mo ang project na ito ngayon? Nasa tinig nito ang pangmamaliit. Hinagod pa nito ng tingin ang katawan ko. Nandito po ako para sumubok. Honestly, sumaglit lang ako rito para i-inform na ayokong ituloy ang project na to. Nakahinga ako ng maluwag. Mas mabuting hindi na matuloy dahil risky masyado ang project na ito. Pero tiyak na madidisappoint ang aking ama. Pero wait, napatingin ako rito na nagtaka sa biglang pagpukaw nito ng aking atensyon. Pwede rin namang magbago ang isip ko kung papayag kang sumama sa akin.
Biglang ngisi sabay labas ng dila at waring binabasa ang kanyang labi ang inakto nito. Sunod-sunod na kumabog ang dibdib ko. No sir, hindi ko po yan gagawin. Excuse me po. Tumalikod ako rito para balikan ang gamit na mabilis nitong nahawakan ng braso ko. Takot na pumiksi ako at inihanda ang sarili sa posibleng gawin ito. Iha, huwag ka na masyadong pakipot. Alam mo ba sa pamilya ninyo, ang purpose ninyo mga babae ay para lang gamitin sa negosyo. Ang mga auntie mo, ang mga pinsan mo, hindi ka iba sa kanila. Darating ang panahon na ipagkakasundo ka ng walang silbi mong ama sa mga negosyanteng magagamit niya. Tumawa pa ito at akmang hahaplusin ang pisngi ko nang tabigin ko iyon. Aalis na po ako. Mabilis na kinuha ko ang mga gamit at dali-daling tinahak ang daan patungo sa pintuan. Nanginginig pa ang tuhod ko nang makalabas ako roon. Narinig ko pa itong tumawa ng nakakainsulto. I don't deserve that kind of treatment. Kahit sinong babae ay hindi deserve iyon. Nang magtama ang tingin namin ng sekretary ni Daddy, ay agad itong nag-angat ng kilay na waring nagtatanong kung anong nangyari. Nang makalapit ako rito, ay napakapit ako sa balikat nito. What happened, Ma'am Ella? Pwede bang umalis na muna tayo rito? Kabadong tanong ko rito. Nagtataka man ay mabilis nitong kinuha ang gamit ko at mabilis na kaming umalis. Nang makarating kami ng sasakyan ay sunod-sunod akong tinanong nito. Alam ko namang ginagawa lamang nito iyon dahil iyon ang utos ni Daddy. Ma'am? Pagod na siguro itong magtanong dahil umusad na ang sasakyan pero wala pa akong nasagot sa mga tanong kaya ma'am na lang. Namumutla po kayo. Puna ng driver. Sa rearview mirror ito nakatitig. Buti pa ito napansin ang hitsura ko. Bastos ang taong yun. Ngayon ko lang naibuka ang bibig ko sa dami ng question nila. Inabutan ako ng tubig na mabilis ko nang kinuha at ininom iyon. Huminga ng malalim upang subukang ikalma ang sarili. Sa nakikitang reaksyon ng katawan ko dahil sa nangyari ay nanahimik na si Ate Wendy. Nakabalik na kami sa bahay na tahimik ako. Sumalubong agad ang mami. Nasa mukha nito na umaasa siya na maganda ang balita ko. Nang makita nito ang ekspresyon ng mukha ko, agad na naglaho ang excitement nito. What happened? Tanong nito. Hindi naman po niya ako hinayaang magsalita at mag-present. From the very beginning, wala rin naman po siyang tiwala sa akin. Saka binastos niya po ako. Nanggigilid ang luhang sumbong ko rito. Unti-unting nagsalubong ang kilay nito. What? Ulitin mo nga yung huling sinabi mo? Parang tigre siya na handang sumugod. Iyon ang nakikita ko sa mukha ni Mami. Mami, naiiyak na lumapit ako rito at yumakap ng mahigpit. That bastard? Anong ginawa niya sa'yo? Isinalaysay ko rito ang nangyari. Mas lalo itong nanggigil. Okay na po, Mami. Huwag na lang po nating palakihin pa. Ani ko rito nang sabihin nitong susugurin nito si Mr. Francisco. Binastos ka niya, hindi okay yon. Gigil na ani nito sa akin. Napabuntong hininga ako at muling yumakap dito. Iyon lang? Mabilis akong humiwalay sa pagkakayakap kay Mami nang marinig namin ang tinig ni Daddy. His disappointment. Dad, hindi makapaniwala sa tinura nito na napatitig ako rito. Ives, galit na wika ni Mami. That's really the problem. Walang kaidi-idea ang anak mo sa realidad ng buhay. Normal na nangyayari yan sa mahihinang babae. Ives, stop! Galit na wika ni Mami. How dare you? Inuunawa ka namin pero hindi mo dapat sabihan ng ganyan ang anak mo. It's okay, ma'am. Stress lang po siguro si Daddy. Susubukan ko pong pag-aralan pang mabuti ang mga project. Tapos ako na lang po ang hahanap ng client. Useless. Hindi pa man ako tapos magsabi, ay pinutol na ito. Sorry po, Dad. Inikot na nito ang wheelchair niya at iniwan kami ni Mami. Hindi ganito si Daddy. Epekto lang siguro ito na nangyari sa kanya. Hindi lang sa pisikal, kundi emosyonal na rin. Kailangan lang talaga naming unawain ito.